Magandang araw po, Sir Carl. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Albert. 46 na taong gulang na sa kasalukuyan at nakatira dito sa Cebu City. Kahit medyo may edad na ako, ay mahilig pa rin akong makinig ng mga kwentong may kinalaman sa kababalaghan, lalo na sa mga kwentong aswang. Dahil maging ako mismo ay meron ding karanasan sa ganitong nilalang. Iyon nga ang dahilan kaya sa katagalan ng aking pakikinig ay nainganyo akong magbahagi rin ng sarili kong karanasan. Bago ang lahat ay sisimulan ko muna ang kwento sa pagpapakilala ng aking background, pati na ng aking pamilya. Panganay ako sa 5 magkakapatid. Nasa 3rd year college na ako noong mamatay si Papa. Nahulog ito sa gusaling kanilang ginagawa. Isa po kasing foreman si Papa ko at bihasa sa pasikot-sikot pagdating sa usapang construction. Kaso nga lang sa kasamaang palad ay nahulog siya sa mismong bahagi kung saan inilalagay ang elevator. Kahit papaano ay nakatanggap naman kami ng tulong pinansyal mula sa kumpanyang pinagtatrabahuan ni Papa. May nakuha din kami mula sa insurance. Gamit ang perang iyon, ay nagawa pa akong mapatapos ni Mama ng kolehiyo. Pero magmula noong mawala si Papa, ay nagsimula na rin si Mama sa pagtitinda ng isda sa palengke. Nagrerenta lang siya ng pwesto doon para hindi daw namin maubos agad ang perang naitabi niya mula sa ipon nila ni Papa at iyong mga nakuha mula sa benepisyo. Kailangan daw ay magtipid talaga, lalo at 5 kaming magkakapatid. Kawawa naman daw ang mga kapatid ko kung hindi sila mapapag-aral ng kolehiyo. Ipinangako ko naman kay Mama na maghahanap ako agad ng trabaho para makatulong din sa aming mga pangangailangan. Sa kabutihang palad, ilang buwan matapos ako makapagtapos ng kolehiyo, ay natanggap ako sa ina-applyan kong kumpanya dito rin sa Cebu City. Dahil doon, ay unti-unti ko nang sinasalo ang mga bayarin sa bahay, kagaya ng kuryente at tubig. Pinahinto ko na rin si Mama sa pagtitinda sa palengke dahil nakikita ko siyang madalas magkasakit. Madalas kasi maaga siyang gumigising upang bumili ng ititindang isda, tapos gabi na akong makauwi. Palagi itong hapong-hapo dahil sa pagod. Kahit alam kong mabigat ang obligasyong aking sinasalo ng buo, okay lang yun sa akin. Kaysa naman si Mama pa rin ang mahirapan. Gayong kahit sa loob ng pamamahay ay marami pa rin naman siyang inaasikaso. Sa 5 taon kong pagtatrabaho ay malaki na ang naging improvement ng pamumuhay namin. Matipid kasi si Mama at magaling sa pagbabudget. Hanggang sa mapagtapos na rin namin ang 2 kong kapatid na sumunod sa akin. Bali yung 2 kapatid ko na lang na pang-4 at pang-5 ang nag-aaral. Nasa high school ang isa, kolehiyo naman ang isa. Sumapit ang isang bakasyon ng klase. Sinabi ni Mama sa amin na mag-file kami ng leave of absence sa aming mga trabaho dahil uuwi kami sa probinsya nila Mama. Wedding anniversary daw kasi ni na Lolo at Lola. Itong probinsyang sinasabi ko, Sir Carl, ay dito lang din naman sa Cebu. Sa city kasi kami nakatira. Gaya ng hiling ni Mama, ay sinunod namin iyon ng 2 ko pang kapatid. Pare-pareho kasi kaming may regular na trabaho na. Noong sumapit ang araw ng aming pag-alis, ay maaga kaming nagtungo sa terminal ng bus. Habang bumabiyahe, ay nakatitig lang ako sa gilid ng daan at pinagmamasdan ang magagandang tanawin na aming nadadaanan. Noong makababa ng bus ay sumakay naman kami ng jeep. Hindi naman iyon ang unang punta namin doon.
Pero matagal na ang huli. Noon pa iyong panahon na buhay pa si Papa at nasa high school pa lamang ako. Halata sa mukha ng lahat ang galak sa aming pagbabakasyon. Maging ako ay masaya rin. Ibang-iba ang pakiramdam kapag preskong hangin ang humahampas sa iyong mukha. Lalo na kapag nasa bahagi kami ng mga palayan, mabango ang simoy ng hangin doon. Makalipas ang mahigit kalahating oras, ay nakarating na kami sa bahay ni na Lola. Gilid lang iyon ang kalsada, pero hindi iyon ang main highway. Balidaan iyon papasok sa looban ng barangay. Pagkarating namin, ay malawak ang ngiti sa amin ng aming mga abuela. Isa-isa kaming niyakap. Napasabi pa nga si Lola na akala niya raw ay matatapos na lang ang buhay niya sa mundo ay hindi niya pa makikita ang bunso kong kapatid. Agad nag-utos si Lola sa kasambahay nila na bumili ng masarap na ulam sa palengke. Sugpo at alimasag agad ang request ko, tsaka kinilaw na tuna. Alam ko kasing may mabibilhan sila ng ganoon doon dahil nabanggit sa akin iyon ni Mama. Kahit medyo late na ang aming naging pagtatanghalian ay sulit naman. Sa sobrang sarap ng aming mga kinain, halos hindi nga ako makatayo sa kabusugan. Bandang alas 4 ng hapon ay nanguha pa ng buko si Mang Tano. Siya iyong asawa ng katulong nila Lola. Nagsisilbi rin siyang boy ni na Lola dahil siya ang gumagawa ng mga mabibigat na gawain, kagaya na lamang ng pagsisibak ng mga panggatong. Dumating rin sina Tito Melchor kinahapunan. Siya ang panganay na kapatid ni Mama. Tapos si Tita Linda naman na bunso sa 3 magkakapatid. Iyong si Tito Melchor ay kasalukuyang barangay captain doon, kaya abala ito palagi. Saglit silang nag-usap-usap tungkol sa plano kinabukasan. Sinabi ni Tito Melchor na hindi na problema ang pagluluto dahil meron na siyang inarkilang grupo ng mga tagaluto. Sila na rin ang magkakatay. Bali monitor na lang ang gagawin namin at magbibigay na kung anong gamit na kailangan noong mga magluluto. Pupunta din naman ang 2 anak niyang lalaki na sina Kuya Jun at Sammy. Matanda ng 2 taon sa akin iyong si Kuya Jun, tapos si Sammy naman ay kasing edad ng pangalawa kong kapatid na si Ted. Si Tita Linda naman ay pupunta rin daw ng maaga sa bahay ni na Lolo, kasama ang 2 niyang anak na sina Christy at Megan. Matapos ang pag-uusap ay agad na rin silang nagsiuwi, kaya naiwan kaming nakatambay lang doon sa bakuran ni na Lolo. Ang sabi rin kasi ni Tita Linda na wag na namin problemahin ang mga dessert dahil sila na rin daw ang gagawa noon doon sa kanilang bahay. Kaya ibig sabihin, wala na talaga kaming gagawin maliban sa mag-relax na lang. Kinabukasan, naging abala ang buong bahay sa paghahanda para sa selebrasyon. Kumpleto ang mga anak at apo ni na Lolo at Lola. Tanghali sinimulan ang selebrasyon. Karamihan ng mga bisita ay mga matatanda. Mga kaibigan daw iyon ni na Lolo at Lola. Iyong mga kapitbahay naman na hindi nakapunta ay pinahatiran na lang ng pagkain kay Mang Tano. Kinagabihan, pasado alas 9 ng gabi, ay kami-kami na lang ng mga anak ni Tito Melchor ang naroon. Nakauwi na lahat ng bisita. Sina Lolo at Lola naman ay maaga na rin nagsipasok sa kanilang silid dahil parehong nakainom ang 2 iyon. Maging sina Mama, Julia at Nika ay naroon na rin sa kanilang silid. Kaming 3 magkakapatid na lalaki at 2 anak ni Tito Melchor na sina Kuya Jun at Sammy na lang ang naroon. Nagiinuman kami pero beer na lang at kaunting chichiryang pulutan. Naumay na kasi kami sa karne noong hapon. Habang nagkikwentuhan ay nag-isip ako ng magiging activities namin sa kinabukasan. Naalala ko na noong nakaraang bakasyon ko doon
panahon na high school pa ako, ay isinama ako nila Kuya Jun at Sammy sa isang masukal na bahagi ng mundo. Bali papasok sa kasukalan hanggang sa makaakyat sa itaas, at pagkatagos sa itaas ay matatanaw ang buong lugar sa ibaba. Na-miss kong makapunta uli roon. Kuya Jun, wala ka naman sigurong gagawin bukas, di ba? Baka pwede mo kaming samahan doon sa pinuntahan nating bundok dati. Yung dadaan sa kasukalan, tapos pag nasa tuktok na ay overlooking na ang baba. Agad namang sumabat si Ted. Oo nga Kuya Jun, gusto ko rin makapunta roon. Baka pwede nyo kaming samahan. Sumagot naman si Kuya Jun. Ano kasi, ganito yan. Wala naman sanang problema sa schedule ko. Kaso nga lang, hindi na pwedeng magpunta roon ngayon. Lalo na talaga sa panahong ito. Ha? Bakit naman? Nakakunot noo ko pang tanong. Kasi, pinagbabawalan na, lalo na ni Kapitan. Sabi naman ni Andrew. Sino ba ang kapitan dito? Eh di magpapaalam tayo. Ngumiti naman si Sammy, sabay sabing, Naku, mukhang hindi mo talaga kilala ang kapitan dito ngayon no. Sobrang bangis, matapang, at kapag may lumabag na kabataan sa batas niya, ay talagang lalatiguhin ang sinturon. Ha? Ang bangis pala. Eh dapat i-report na yan sa mga pulis. Bawal niyang ganyang ginagawang pananakit ha. Sagot pa ni Andrew. Tinapik ko naman siya sa balikat. Para kang tanga no? Ang tagal na nating napag-uusapan yun ah. Hindi mo pa rin alam kung sino? Eh sino nga kuya? Eh di si Tito Melchor. Magkakasabay naman na nagtawanan sina June, Sammy at Ted. Ha? Dito sa barangay na iyon ba siya kapitan? Bakit? Pwede ba yung taga rito ka tapos kapitan ka sa ibang bayan? Sagot ko pa sa kanya. Kakamot-kamot naman ito ng ulo. Sabi ko na lang, Uy, Kuya Jun, seryoso. Bakit nga mahigpit na ipinagbabawal ni Tito ang pag-akit sa bundok na iyon? Kasi may nananalasang aswang dito sa lugar namin ngayon. Ang totoo, bago lang, siguro 6 na buwan pa lang. Nagsimula dati sa paisa-isang hayop ang natatagpo ang patay at wakwak ang tiyan. Kaya nga, nagpaparonda na si Papa gabi-gabi para hindi malusutan ng aswang na iyon. Sa loob ng 6 na buwan, wala pa rin kayong lead kung sino ang maaaring aswang? Wala eh. Marami ang dayo rito, pero karamihan umalis na. May mga bagong dating rin. Masasabing parang come and go lang ba? Pero iyong aswang ay regular ang pambibiktima ng mga hayop. Kaya ibig sabihin, narito lang talaga iyon. Maaaring dayo, pero mukhang hindi kilala ng mga taga rito. Tapos nung nakaraang buwan, walang nai-report na nabiktima ng aswang. Hanggang sa isang umaga, ay nagwala na lang bigla si Mang Walter. Taga doon yun sa dulo. Dahil patay na raw ang asawa niya. Ha? Paano namatay? Ganito kasi yun. Iyang si Mang Walter ay sabungero. Galing daw siya noon sa sabong. Tapos umuwi siya ng 9:00 na ng gabi. Lasing din siya nung umuwi. Nakipag-inuman pa kasi siya bago umuwi. Inilibre niya ang mga kaibigan niya dahil malaki ang panalo niya sa sabong. Pagkarating sa bahay, ay todo talak pa daw ang asawa niya dahil gabi na siya nakauwi at wala pa silang ulam. Kaya iniabot niya na agad ang dala niyang pasalubong na pritong manok at sinabing kumain na lang mag-isa ang asawa niya dahil tapos na siyang kumain at gusto niya nang matulog. Humiga na raw siya agad sa silid nila. Naramdaman niya pangaraw na inuuga siya ng asawa niya at sinasabing samahan niya ito para umihi sa labas. Pero dahil sa sobrang antok na raw talaga siya at mabigat na rin ang katawan niyang ibangon dahil sa kalasingan, kaya hindi niya napinansin. Nasa labas pa kasi ang palikuran nila. Dahil sa kawayan naman ang sahig ng kanilang bahay, kaya alam niya na maaari naman na doon na lang din sa silid nila umihi ang kanyang asawa. Lupa na rin naman agad ang ibaba noon. Bubuhusan na lang ng tubig kinabukasan para hindi mamanghi. Iyon na lang daw ang naisip niya, kaya hindi niya na pinilit ibangon ang sarili. Tapos kinabukasan, halos magtatanghali na daw siya nagising
Mabigat kasi ang pakiramdam niya sa ulo niya dahil sa hangover. Laking gulat niya dahil nakita niyang nakatumba ang asawa niya sa may paanan niya lang banda. Pero nakalihis yung banig at hindi pa ito nakakapagtaas ng panloob. Ibig sabihin ay umihi talaga iyon doon sa sahig na kawayan. Pero noong may masmasan siya, ay nakita niyang maputla ng asawa niya at wala ng buhay. Impis na rin ang tiyan noon na animoy walang kinain at walang kahit kaunting puson. Samantala ang asawa niya ay 6 na buwan ng buntis. Kaya nagsisigaw na siya at tumakbo patungo sa barangay. Pinuntahan namin iyon ni Papa. Isinama namin ni Papa yung albularyo dito na si Lola Tasing. Kinumpirma noon na aswang araw ang dumali sa ginang. At nasipsip lahat ng laman sa loob ng sinapupunan, kasama na ang sanggol. Ayun, halos mabaliw si Mang Walter sa nangyari sa kanyang mag-ina. Sinisisi niya ang kanyang sarili dahil bakit daw siya nagdasing sa gabing iyon, may aswang na pala na nakaabang sa mag-ina niya. Iyon ang una naming kaso na tao ang naging biktima ng aswang. Tapos noong mga sumunod na linggo ay hayop na uli, kagaya ng mga kambing at madalas iyong mga aso sa dulo na maiingay. Ewan ko nga kung may naiwan pa ba sa mga asong nangahabol doon. Dati kasi kapag dumaan ka doon ay talagang mapapatakbo ka sa dami ng asong kakahul at hahabol. Tapos magmula noong magsimula ang pag-atake ng aswang, ay halos tuwing umaga na may natatagpo ang patay na aso roon pa isa-isa tuwing umaga. Tsaka since alam nyo na rin naman ang tungkol sa aswang, nakikita nyo yung manipis na kawayan sa likuran ng pintuan na nakasabit? Bagakay ang tawag dyan. Ayon pa kay Lolo, ay may sariling birtud ang kawayan na bagakay na mabisang panlaban sa mga aswang. Takot ang mga aswang dyan dahil kapag nasugatan sila ay hindi madaling maghihilom. Kaya kapag may naramdaman kayo dito na aswang, alam nyo na ang gagawin nyo ha? Magtatago sa kwarto? Sagot pa ni Andrew. Hindi, lalaban para maitaboy. Hindi titigil ang aswang hanggat hindi siya nagtatagumpay sa kanyang pakay. Kaya kailangan labanan nyo talaga para maitaboy. Kahit naman hindi nyo mapatay ay ayos lang. Ang mahalaga ay maipakita nyo na hindi kayo takot para magdalawang isip na bumalik. Nakita ko ang bakas ng takot sa mukha ng dalawa kong kapatid. Maging ako man ay natatakot na rin, pero may kaunti akong nararamdaman na excitement. Para kasing gusto ko ring makaranas na lumaban sa aswang o kahit makakita lang din ng personal. Sabi na lang ni Ted, "Wag na pala tayong mag-hiking kuya." "Kuya Jun, saan ba magandang mamasyal dito?" Tanong pang muli ni Ted. "Kung gusto nyo, mag-beach na lang. Mas safe doon kahit papaano." "Eh di mag-beach na nga lang tayo kuya." Wika naman ni Andrew. Habang nagkikwentuhan kami, ay bigla kaming nakarinig ng malakas na tili at sigaw ng tulong. Dali-daling tumayo si Kuya Jun. "Oh, Kuya Jun, ano yun? Saan ka pupunta?" Sunod-sunod ko pang tanong. "Sumunod kayo sa akin! Magdala kayo niyang pinatulisang bagakay! Yung maiiksi lang! Kilala ko ang boses noong sumisigaw. Si Mia yun." "Ha? Sinong Mia?" Tanong ko pa, pero hindi na sumagot si Kuya Jun at agad nang tumakbo pa ibaba ng bahay saka lumabas ng bakuran. Agad naman kaming kumuha ng tag-isang maninipis na kawayan na tinatawag na bagakay at sumunod na rin sa kanya. Pagkaalis kasi ni Kuya Jun ay mabilis na rin sumunod sa kanya pababa si Sammy. Pagkalabas namin ng bakuran ay naroon pa si Sammy, naghihintay pala sa amin. "Sammy, sino yung Mia na sinasabi ni kuya mo?" Kababata yun ni kuya at matagal niya ng crush. Kaso nasungkit ng iba at nabuntis pa. Tapos iniwan lang din. Huwag niyo sasabihin kay kuya ha, na ikinuwento ko yun sa inyo." "Oo, walang problema." Wika ko pa at nagpatuloy na kami sa pagtakbo upang sundan si Kuya Jun. "Sammy, bakit kaya sumisigaw yung babaeng si Mia?" "Baka inaaswang na yun Kuya Albert. Kasi nga buntis yun, di ba?" "Ha? Ibig sabihin?" "Oo, baka may makaharap tayong aswang."
Hindi ba tayo pwedeng tumawag muna ng tanod? Tanong ko pa sa kanya. Bakit pa? Kami ni kuya ko ay parehong miyembro ng ronda dito sa barangay namin. Matagal na kami nag-aabang na may makaharap na aswang. Nang biglang magsalita si Edward, Kuya, ano yun? Sabay turo sa itaas ng bubong ng isang bahay. Dahil sa maliwanag naman ang buwan, kaya malinaw naming nakikita iyon. Pero hugis tao lang iyon na kulay itim at mukhang naglalangis ang katawan na parang nagpahid ng used oil ng isang sasakyan dahil maitim na makintab. Bigla iyong may tinalunan sa ibaba. Binagalan ko ang aking paglalakad dahil hindi pa ako handa na makaharap ang isang aswang at duda ako kung may balak iyong makipagkilala at pumili ng bibiktimahin. Maging ang dalawa kong kapatid ay nahinto rin sa paglalakad. Muli kaming nakarinig ng sigaw, pero boses iyon ng isang may edad na lalaki. Umikot si Sammy sa kabilang bahagi noong bahay. Kami naman ng mga kapatid ko ay magkakatabing naglalakad ng dahan-dahan papasunod. Naabutan naming nagpapambuno ang nilalang na nakita namin at si Kuya Jun. Naitarak pala ni Kuya Jun ang dala niyang bagakay sa likurang bahagi noong aswang at pilit niya iyong idinidiin. Si Sammy naman ay hinihila ang isang matanda papalayo. Noong mailayo na ni Sammy ang matanda, ay muli na siyang bumalik upang tulungan si Kuya Jun. Pero bago pa siya makalapit, ay nahawakan ng aswang si Kuya Jun at ibinalibag papasalubong kay Sammy, kaya pareho silang natumba. Muling tumalo ng mataas ang aswang papunta sa direksyon namin. Dahil naroon malapit sa amin, iyong matandang inilayo ni Sammy. Muli noong kinumbabawan ang matanda, nagsusumigaw ang matanda ng tulong. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko. Dahil bigla na lang din akong sumugod at sumaksak noong kawayan. Napaliyad sa sakit ang aswang at pumalahaw ng malakas. Kaso noong muli iyong tumingin sa akin, ay galit na ito. Sinampal ako ng kamay niya ng pabaliktad. Hindi ko akalain na ganoon iyon kalakas. Pakiramdam ko ay para akong hinampas ng hollow block sa mukha. Nagdilim ang paningin ko. Saglit akong nawala sa wisyo at hindi ko maalala ang nangyari. May naririnig pa rin akong kaguluhan. Pero madilim lang ang paningin ko at parang yung tunog ay unti-unting humihina na papalayo. Narinig ko rin ang boses ng dalawa kong kapatid bago ako tuluyang mawala ng malay. Noong magising ako ay wala na ang aswang. Naroon pa rin naman kami sa lugar na pinaglabanan nila. Nakita kong may sugat si Ted sa braso. Sumugod din daw pala siya matapos akong mawala ng malay. Dahil ako na dapat ang tatalunan noong aswang. Kaya sinalubong niya na rin ng pagsaksak. Nasaksak niya rin iyon, pero nakalmot din siya sa braso. Noong muli daw sumugod sila Kuya Jun at Sammy, ay mabilis na tumakas ang aswang. Alam niya siguro na tagilid na siya, lalo at napakarami niya ng saksak. Ilang saglit pa ay nakita kong paparating na sina Lola at Lolo, kasama si Mama at dalawa kong kapatid. Naghuhumiyaw si Mama na tila inaatake ng kanyang nerbiyos. Akala raw nito ay ako ang nasaksak. Inalalayan nila akong bumangon. Hinanap ko kung nasaan sina Kuya Jun at Sammy. Ang sabi ni Andrew na naroon daw sa loob ng bahay noong matandang lalaki na tinulungan nila. Napag-alaman kong tatay pala iyon noong dalagang si Mia. Pinatuloy din kami ng pamilya ni Mia. Dumating din kasi ang kapitan nila na si Tito Melchor at nagtanong kung anong nangyari. Ang sabi ni Aling Esther, ito yung nanay ni Mia. Nasa kusina pa raw siya at naglilinis nang biglang sumigaw sa silid nito si Mia. At sinasabing may aswang. Kaya dali-dali siyang nagtungo sa silid ng anak.
Sumunod din daw sa kanya si Mang Nestor na may dalang isang dipang haba ng bagakay. Nakita raw nila ang mapupulang mata na nakasilip sa bubong, kaya agad niya iyong tinusok. Pero mabilis nakatras ang aswang kaya wala na siyang tinamaan. Doon na raw nagsisigaw ng tulong si Mang Nestor para matulungan sila ng mga kapitbahay. Saka lumabas na siya ng bahay. Nakikita niya raw ang aswang sa itaas ng kanilang bubong, kaya pinagbabato niya iyon para sana umalis. Pero imbis na umalis, ay tinalunan siya noon at dinumog. Kaya iyon na nga ang eksenang naabutan namin. Habang nagkikwentuhan ang mga magulang ni Mia at si Tito Melchor, si Mia naman ay pinupunasan ng towel na binasa sa maligamgam na tubig ang mukha ni Kuya Jun. May malalim kasing kalmot iyon mula sa aswang. Binigyan rin kami ng planggana at towel, kaya si Mama ang naglinis doon sa sugat ni Ted. Wala naman akong sugat, pero pakiramdam ko ay makapal ang buong pisngi ko. At nawala sa tamang pagkakaayos ang aking panga. Para akong sinapak ng isang profesional na boksingero. Kasama yatang naalog ang utak ko eh. Matapos mag-usap-usap ay pinasakay na kami ni Tito sa serbis ng barangay upang dalhin sa health center. Papaturukan daw ng antibiotic ang sugat nila Kuya Jun at Ted para hindi magka-impeksyon. Iniwanan naman ni Lolo ang dala niyang buntot pagi kay Mang Nestor para may magamit ito kung sakaling balikan sila ng aswang na iyon. May iniabot naman si Lola na isang maliit na botelya doon kay Mia. Langis daw iyon ng albularyo, mabisang proteksyon laban sa aswang. Magpahid daw noon sa tiyan si Mia tuwing pagkakalubog ng araw para hindi maamoy ng aswang ang sanggol na nasa sinapupunan nito. Sinabi ni Tito Melchor sa lahat ng naroon na kinabukasan ay sisimulan ang pagtatanong-tanong kung sino sa mga kabarangay nila ang may malubhang sugat. Hindi raw magagawa ng aswang na makapagpagaling agad, lalo at kawayang bagakay ang ginamit na pansaksak. Sa ganoong paraan ay madaling matutukoy kung sino ang aswang na nakasagupa namin. Kinabukasan nga ay sumama kami sa pagbabahay-bahay. Bali 5 grupo ang binuo nila Tito Melchor. Sumama kami sa grupo nila Jun at Sammy. Nilibot namin ang buong barangay, pero walang maiturong may ganong mga sugat. Hanggang sa nasabi ko, "Kuya Jun, sa mga bukid ba na bahagi rito, walang kabahayan?" Saglit na nag-isip si Kuya Jun tapos sinabing, "Wala nang mga nakatira sa bukid dito kasi itong mismong barangay namin ay malapit lang din sa bukirin ng mga tao. Kaya hindi na sila nagbabahay pa sa mismong bukid talaga nila. Pero may alam ako isang kubo na walang nakatira. Hindi malayong doon nagtatago ang dayong aswang. Kaya hindi natin siya mahanap dito sa sentro ng barangay. Tara, sabihin natin kay Papa." Agad naming pinuntahan si Tito sa barangay hall at sinabi ang ideya ni Kuya Jun. Agad pinagtipon-tipon lahat ng mga tanod. Sumama kami ni Ted sa pagpunta sa gitnang bahagi ng bundok kung saan sinasabi ni Kuya Jun na may abandonadong kubo. Noong papalapit na kami sa kubo ay sumenyas na si Tito na tumahimik na ang lahat at magdahan-dahan sa paglalakad. Ilang metro pa ang layo namin sa kubong iyon ay umaalingasaw na ang mabahong amoy mula roon. Napakalansa at nakakabaliktad sikmura. Kaya nagsihinto kami ni Ted dahil siguradong duduwal kami pareho. Hinayaan na namin sila Tito at mga kasama nilang tanod. Mabilis nilang pinalibutan ang kubo. Si Tito ang unang lumapit sabay tadyak sa pintuan. Pagkabaklas ng pintuan ay agad siyang pumasok. Sumunod naman sa kanya sina Kuya Jun at Sammy. Pero wala pa yatang 2 minuto ay patakbo silang nagsilabasan sabay suka sa unahan. Sobrang baho daw kasi talaga sa loob na may mga nabubulok pang ang karne.
May mga aso raw doon at kambing na inuuod. Maliit lang naman ang kubo kaya pagkapasok sa loob ay kita agad ang kabuuan. Wala raw tao sa loob pero may mga patak ng natuyong dugo sa kawayang sahig. Hindi rin daw nila masabi kung sa aswang ba iyon o sa mga hayop na kinarne nito. Sinabi ni Tito sa mga tanod niya na sunugin ang kubong iyon dahil baka pagmulan pa ng sakit dahil sa mga nabubulok na karne sa loob. Matapos masunog ay umalis na rin kami agad. Palaisipan pa rin sa amin kung nasaan na ang aswang na iyon. Pero ang sabi ni Tito Melchor, sa ganoon karaming tama ng saksak ng bagakay ay malabong mabuhay pa ang aswang. Kung mabuhay man ay hindi na rin magtatagal, lalo kung malalim talaga ang pagkakasaksak. Sabi ko naman na maging ako ay siguradong malalim ang pagkakasaksak ko roon. Dahil bumaon iyon hanggang sa bahaging hinahawakan ko o iyong hawak ko na lang na bahagi ng kawayan ang nakalitaw. Sabi naman ni Kuya Jun na sigurado rin siya na malalim ang pagkakabaon ng pagkakasaksak niya. Dahil hindi niya ngayon binitawan agad at pilit pang sinasalpak hanggang dulo. Kaya matagal silang nagpambuno. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, ay naging tahimik ang buong lugar nila. Tapos kami naman ay nag-outing sa isang resort kasama sina lolo, lola at ang buong pamilya ni Tita Linda. Umunta rin naman ang buong pamilya ni Tito Melchor pero umuwi rin sila kinahapunan dahil hindi pwedeng wala siya sa barangay sa kinagabihan. Kailangan pa rin kasi nilang magmanman baka muling manalasa ang aswang. Nag-enjoy naman kami sa bakasyong iyon at nakadagdag sa excitement ang karanasan tungkol sa aswang. Maswerte na lang din dahil walang napahamak sa amin. Makalipas ang isang linggo ay muli na kaming bumalik sa aming bahay sa Cebu City. Dahil hindi naman kami pwedeng mawala ng matagal sa trabaho namin. Makalipas ang 2 buwan ay muli kaming nakatanggap ng tawag. Pinapa-attend kami ni Tito Melchor sa kasal ni na Kuya Jun at Mia. Magmula daw kasi ng tulungan namin ang pamilya ni Mia, ay doon na nagsimula na mapalapit ang loob ng dalaga kay Kuya Jun. Para daw sa dalaga, wala nang mas nararapat pa sa kanyang pagmamahal maliban kay Kuya Jun. Dahil nakita niya na handa si Kuya Jun na itaya ang buhay nito para ipagtanggol siya. Hindi rin naman isyu kay Kuya Jun kung buntis na si Mia sa ibang lalaki. Ang mahalaga ay nakamit niya ang pagmamahal nito na matagal niya nang inaasam-asam. Dumalo kami sa kasal nilang dalawa at sa kabutihang palad, walang naging paggambala ng aswang. Hanggang dito na lang po Sir Carl ang kwentong ito. Maraming salamat po sa pagtanggap nitong aking karanasan. Naway mapagtiyagaan niyong ayusin ang mga salita. Hindi kasi ako magaling magsulat. Basta kung ano ang maalala ko, ay iyon na lang din ang isinusulat ko. Gaya nga ng sabi mo, ikaw na bahala mag-arrange ng kwento. Lubos na gumagalang, Albert ng Cebu City. Mag-iingat po kayo palagi. At hanggang sa muli.